High school love, never forgotten. Nang makita nila siyang naglalakad sa tapat ng aming high school campus, karamihan sa mga estudyante ay hindi maiwasang mapansin si Bruce, matangkad at payat. Siya ay isang mas payat na replika ni James Dean. Ang kanyang buhok ay nakataas palikod mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga kilay ay laging nakataas kapag siya ay nasa malalim na pag-uusap. Siya ay malambing, maalalahanin at seryoso. Hinding-hindi niya sasaktan ang sinuman. Halos lahat yata sa campus ay magkakagusto sa kanya dahil sa kanyang angking talino at kakisigan. Minsan, nasalubong ko siya sa campus, ngunit bigla akong nakaramdam ng takot sa kanya dahil sa seryosong mga mata na meron siya kung makatingin. Kakahiwalay ko lang sa hindi ko masyado matalinong boyfriend. Napiling pa famous, mukhang wala namang maibubuga, kundi kayabangan lang. Yung tipong wala kang choice, kundi pakisamahan mo na lang at binabalikan ng 30 beses dahil nakasanayan mo na at martir ka na. At araw ng Biyernes na makasabay ko si Bruce sa campus, isang umaga, tinulungan niya akong bitbitin ang mga libro ko dahil nalaglag ko iyon dahil sa pagmamadali habang umiiyak. Sa kadahilanang nakipag-break ako sa aking nobyo, laking gulat ko nang pinatawa ako na 100 beses ni Bruce. Yung mga joke niya at talagang nagustuhan ko talaga siya, pero may takot pa din na nangingibabaw sa akin dahil hindi kami magka-level. Natakot ako sa kanya dahil napakatalino niya, pero sa huli napagtanto ko mas natakot ako sa aking sarili kaysa sa kanya. Nagsimula kami maglakad na magkasama sa paaralan na maraming beses. Sinisilip ko siya mula sa aking staff locker. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Iniisip kong hahalikan niya ba ako? Ilang linggo na kaming nakikita pero hindi pa rin niya ako sinusubukang halikan. Sa halip, hahawakan niya ang kamay ko, inakbayan ako at ipapadala sa klase ang isa sa mga libro ko na hiniram niya. Nang buksan ko ito, isang sulat kamay na liham sa kanyang napakagandang pagsulat ay naroon. Nagpapakita ng pag-ibig at pagsinta sa isang mas malalim na kahulugan sa paraan na kaya kong maintindihan sa edad na 17 gulang. Padadalhan niya ako ng mga libro, card, notes at uupo sa aking tabi sa aking bahay sa loob ng maraming oras habang nakikinig sa musika. Ang pinakagusto ko na pinapakinggan niya ay yung kantang You Brought Some Joy Inside My Tears ni Stevie Wonder. Isang araw, habang nasa trabaho, nakatanggap ako ng card mula sa kanya na nagsasabing, namimiss kita pag malungkot ako, namimiss kita kapag nag-iisa ako, ngunit sa lahat ng oras ay namimiss kita sa tuwing masaya ako. Naalala ko ang paglalakad sa kalye ng aming maliit na nayon. Bumubusina ang mga sasakyan, ang mga mainit na ilaw mula sa mga tindahan ay humihikayat sa mga napapadaan na pumasok mula sa lamig sa labas. At ang naiisip ko lang ay labis akong namimiss ni Bruce kapag siya ay masaya. Napaka-weird na bagay. Lubhang hindi ako komportable na magkaroon ng ganoong romantikong pakiramdam sa aking tabi. Isang kabataan na talagang parang isang mature na lalaki sa edad na 17 taong gulang na nag-iisip ng mabuti sa kanyang mga salita, nakikinig sa bawat panig ng pagtatalo, nagbabasa ng tula na malalim sa gabi at maingat na tinitimbang ang kanyang mga desisyon. Ramdam ko ang matinding lungkot sa kanya, pero hindi ko maintindihan. Sa pagbabalik tanaw, naisip ko ngayon na ang kalungkutan ay nagmula sa pagiging isang taong talagang hindi nakakabagay sa plano ng high school. Ang aming relasyon ay naiiba kumpara sa dati kong boyfriend. Ang aming buhay ay halos pelikula. Samahan mo pa ng popcorn at chismis. Palagi kami naghihiwalay at nakikipag-date sa iba. Naging matalik na magkaibigan kami ni Bruce. Kung minsan, parang nakatutok ang buong campus sa drama ng breakups namin na laging intense at grand entertainment na pinag-uusapan ng mga kaibigan namin. Isang magandang soap opera. Kinausap ko si Bruce tungkol sa mga bagay na ito at sa bawat komento, tutugon siya sa pamamagitan ng pagyakap sa akin at sasabihin sa akin na maghihintay ako habang inaayos ko ang mga bagay-bagay at maayos ang aking sarili.
At pagkatapos ay babasahan niya ako ng libro. Ibinigay niya sa akin ang libro na the title, The Little Prince, na may salitang may salungguhit. Nasa mata lamang ng isip mo ang nakakakita ng tama. Bilang tugon sa tanging paraan na alam ko kung paano, sumulat ako ng mga madamdaming liham ng pag-ibig at tula sa kanya na may malalim na kahulugan na hindi ko alam noon. Pero nanatili pa rin ang aking distansya. Natakot na matuklasan niyang peke ako. Hindi kasing talino o kasing lalim na mag-isip katulad niya. Gusto ko yung dating nakasanayan kong popcorn, pelikula at chismis. Ito ay napakadali para sa akin. Naalala ko na mabuti ang araw nang nakatayo kami ni Bruce sa labas at lamig na lamig at sinabi ko sa kanya na babalik na ako. Sa dati kong kasintahan, mas kailangan niya ako, sabi ko. Ang matagal ng kasanayan ay mahirap iwasan. Malungkot akong tinignan ni Bruce, higit na malungkot para sa akin kaysa sa sarili niya. Alam niya at alam ko sa mga oras na yon na ako ay gumawa ng isang pagkakamali. Lumipas ang mga taon, si Bruce ay naunang magkolehiyo, pagkatapos ay ako naman ang naging abala. At naging abala kaming dalawa sa pag-aaral. Sa tuwing uuwi ako para sa Pasko, hinahanap ko siya at binibisita ko siya at ang kanyang pamilya. Palagi kong minamahal ang kanyang pamilya, ang mainit na pagbati na ibinibigay nila sa akin kapag pinapapasok nila ako sa kanilang bahay. Laging masaya na nakikita ako. Alam kong sa paraan ng pakikitungo sa akin ng pamilya niya ay napatawad na ako ni Bruce sa aking pagkakamali. Isang Pasko, sinabi ni Bruce sa akin doon pa man ay magaling ka ng manunulat. Napakagaling mo. Oo, tumango ang kanyang ina bilang pagsang-ayon. Ang ganda ng sulat mo. Sana hindi mo isuko ang pagsusulat mo. Pero paano niyo naman po nalaman ang sinulat ko? Tanong ko sa mama niya. Ibinahagi ni Bruce sa akin ang lahat ng mga liham na isinulat mo sa kanya, sabi niya. Siya at ako ay hindi makaget over kung gaano kaganda ang iyong isinulat. Tapos nakita kong tumango din ang ulo ng tatay niya. Napasubsob ako sa upuan at namula dahil sa hiya. Ano nga bang isinulat ko sa mga liham na iyon? Hindi ko alam ang nahinahangaan ni Bruce ang pagsusulat ko, gaya ng katalinuhan ko. Sa paglipas ng mga taon, nawalan kami ng ugnayan. Ang huling narinig ko mula sa kanyang ama, si Bruce ay umalis at pumunta sa San Francisco at nag-iisip na maging isang chef. Dumaan ako sa dose-dose ng di magandang relasyon hanggang sa wakas ay nakilala ko ang lalaking nakatakda para sa akin. Nagpakasal ako sa isang napakabuting lalaki at napakabait, napakatalino din at nagkaroon kami ng 2 anak. Mas mature na ako ngayon kaysa dati, na akala ko hindi ko makakaya. At kaya ko nang sabayan ang katalinuhan ng asawa ko, lalo na kapag pinapaalala niya sa akin na meron din akong sariling talino. Sinabi niya sa akin nang una niya akong makilala na isa akong matalinong babae at magaling sa panunulat. Di lamang siya nabighani sa aking kagandahan kundi sa aking katalinuhan. Noon wala akong ibang naiisip na boyfriend na may interes maliban kay Bruce. Higit sa lahat, sana maging masaya siya. Deserve ni Bruce ang lahat ng meron siya. Sa lahat ng pagkakataon, sa tingin ko, tinutulungan niya akong mapabuti ang aking sarili at kung paano tanggapin ang aking sarili na makita ang mga bagay sa likod ng popcorn, pelikula at chismis. Tinuruan niya ako kung paano makita ang aking taglay na galing sa pagsusulat at dahil sa tulong ni Bruce ay naging isang sikat akong manunulat.